galaw. Kaya nung nag-rejoice, tingnan mo na bumuko. Parang nagsasabing, pansinin mo ako. Oh, napatingin ka rin! Ang pretty ko na, no? Sumusunod sa galaw mo, sumusunod sa galaw mo. Pag wala ka, ikaw ang hinahanap ko. Sumusunod sa galaw mo, sumusunod sa galaw mo. Pag wala ka, ikaw ang nasa isip ko. Sa indakot galaw, agad mong natanaw, ni-rejoice kung buhok na parang sumasayaw. Daddy, dana mo ko, ngayon humahabol ka. Kinikilig ako! Shampoo lang pala eh! Sumusunod sa galaw mo, sumusunod sa galaw mo. Pag wala ako, ako ang hinahanap mo. Sumusunod sa galaw ko, sumusunod sa galaw ko. Pag wala ako, ako ang nasa isip mo. Sumusunod sa galaw mo. Sumusunod sa galaw mo. Sumusunod sa galaw mo. Sumusunod sa galaw mo. Pag wala ako, ako ang hinahanap mo. Sumusunod sa galaw mo. Sumusunod sa galaw ko. Sumusunod sa galaw ko. Pag wala ako, ako ang nasa isip mo. Sumusunod sa galaw ko. Sumusunod sa galaw ko. Pag wala ako, ako ang hinahanap mo. Sumusunod sa galaw ko. Sumusunod sa galaw ko. Pag wala ako, ako ang nasa isip mo. Sumusunod sa galaw mo. Sumusunod sa galaw mo. Sumusunod. So, unang-una dyan, pwede yung sa language pa lang, pwede natin makita. Nakikita natin na dati, di ba, yung mga Filipino, straight Filipino lang sila. Pero ngayon, dahil nga sa epekto ng ibang bansa or dahil din sa pananakop sa atin ng mga Americans, nagiging Taglish na rin halos lahat ng mga words natin. Tama, even sa sa humor and expressions natin, mostly influence na rin sa Western culture. Sa pagkain din, mas convenient na sa iba ang fast food isa traditional lutong bahay. Sa tingin mo ba nawawala na yung Filipino identity natin dahil doon? Di naman nawawala totally. Pero nagbabago siya. Parang nag-evolve, like nagmimix siya ng local and global. Pero syempre, di ba, kailangan pa rin natin mag-ingat kasi baka dahil doon, ma-overpower din yung sarili nating culture and tuluyan na rin siya mawala sa araw-araw nating buhay. So it's not about rejecting the change, but but sa pagiging aware natin. So, tapos na natin yung pag-usapan, di ba? Now, let's talk about the hidden globalization. Ang kinakatakutan ni Joke lang. Yung hindi natin napapansin.
Good example probably, yung phone mo. Parts niyan galing iba't ibang bansa. So kahit sa clothes mo, design in one country, manufactured in another. And even services like apps, tulad na ginagamit natin ngayon, Google Meet and Zoom, di ba? Global operation siya. Kahit hindi natin siya nakikita or hindi mo siya nakikita, connected pa rin siya sa global. Yeah, kasi parang invisible system siya. And what's make it powerful is kasi hindi mo na siya napapansin na affected ka na. So globalization is not just visible. It's deeply integrated. Now, let's talk about trends. How do they spread so fast? Best example niyan is yung social media talaga. Kasi kahit yung isang viral post lang, kaya niyang makaabot sa mga million na viewers or million na audience kahit sa isang minuto lang or even nga sa isang segundo lang eh. Oo nga. And syempre dahil connected ang world, mabilis nag-a-adapt ang mga ibang countries. Parang chain reaction lang. Sunod-sunod na. So, yung mga trends na nakikita natin, pinapakita rin ito na interconnected ang mundo. Yes, and it also shows kung gaano nga ba ka-powerful yung digital platforms natin ngayon. Pero syempre may downside din to kasi mabilis din kumalat ang misinformation like mga fake news, gano'n. So lahat naman ng sinabi niyo is my point. So globalization has both positive and negative impacts. To simplify everything, globalization is like a group chat. As a process, parang nag-add ng members, dumami yung connections. As a condition, lahat naman nandyan na, connected na. An ideology. I had ideology. Believe na mas okay kapag connected tayo. Sobrang simple ng definition, pero very effective yun. In fairness. So, for your final thoughts, is it helpful or harmful siya? For me feeling ko helpful siya kasi dahil sa globalization, nagiging open tayo sa iba't ibang cultures and environment. For me din, helpful kasi malaking advantage para sa communication and technology. But we need our identity. Para sa akin naman, I would be in the middle, so balance is important. Para naman sa akin is nakadepende siya so paano natin siya gagamitin. On my side, awareness is always the key. So, globalization is powerful, but responsibilities are ika nga, di ba? Remember, with great power comes great responsibility. And that's all for end of our podcast. So, thank you for listening, everyone. Thank you for listening, guys. Thank you. Bye-bye. Thank you again. Bye-bye.